sa ating mga teachings na mga series sa mga nakaraang mga panahon. No, kayo na ho balang bumisita. No, sa ating pong mga napag-aralan, naintindihan na po natin kung ano po yung mga dahilan kung bakit po yan naisulat ni Jude. No? Kung matatandaan po natin, ang 2 Peter po ay tumutukoy po yan patungkol po sa mga false teacher na ang kanila pong itinuturo dyan sa 2 Peter is ang Panginoon Jesus Christ po ay hindi na babalik. At wala na rin pong final judgment na magaganap in the 2 Peter. No? Ngayon, pagdating naman po sa Book of Jude, tumutukoy din po ito patungkol po sa mga false teachers o tinatawag po na false doctrine. Bakit? Kasi po, diyan po, sa simbahan nila sa Jerusalem, meron po kasi mga nakapasok yan. Alam niyo po ba kung ano tawag sa kanila? Mga charismatics. Na ang kanila pong basihan sa kanila pong pagbabahagi ng kanilang mensahe ay hindi po ukol sa sinasabi po ng banal na Espiritu. Ang kanila pong mga mensahe ay patungkol po sa kanilang mga pangitain, panaginip, na ang kanilang itinuturo po ay doon po nakabase, kasama po dyan yung mga malalaswang pangitain. So, ibig sabihin, yung panaginip po na tinatawag dito, hindi po yung katulad natin na natutulog tayo, marami tayo nakikita. Diba? Sino po natutulog sa nananaginip? So, hindi po yun ang sinasabi dyan. Kung liliwanagin po natin yung salitang panaginip, no, ito po'y tumutukoy sa tinatawag na vision. Na meron po tayo mga kapatiran at sa other domination, no, na marami silang mga nakikita. So, hindi natin sila pwede ipalis doon. Itong mga charismatic na nakapasok po sa binabanggit po rito ni Jude is meron silang mga malalaswang panaginip na ibinabahagi po nila dyan. No? At yung kanila pong mga mensahe, no, kaya hindi naman po talaga galing sa Banal na Espiritu. Ito'y galing lamang po sa kanila. At yun po yung nagiging basihan nila kung bakit po nila itinuturo yung kanilang mga nakikita. At ang nais po ni Jude, kaya niya po isinulat ang Book of Jude is bakit po? To remain and contend for the gospel. Para po manatili sa katotohanan na itinuturo po ni Jude. Yun po ang naging dahilan, no? Sila po ito pong mga charismatic, sila po yung nabubuhay sa salungat na tulong ng Ebanghelyo. No? Kaya ito patuloy na sinusulat ni Jude, pero si Jude po never po nabanggit kung ano po yung kanyang posisyon. Pero si James, sa kapatid niyang meron po, mamaya po, sasaglitan natin siya. Ano po yung naging posisyon niya sa kapulungan po dyan sa Jerusalem. At marami pong mga pag-aaral na kung bakit po may mga Hudyo and Gentiles dyan o maaari daw, sabi ko sa mga ngaral, nasa lupain ng Mintel, mayroong mga Hudyo na nahalo. So halo-halo. Kaya mamaya, dadaan natin yung Book of Acts na mayroon pong mga debate na nangyari between the Jews and the Gentiles. So yun po, no, nais po ni Jude na panatilihin po to remain and content yung salita ng Diyos, yung gospel na ipinuturo po ngayon. Sa talakayin po natin yung verse 1. Sabi po dyan, no, ito po, ito. Sabi, Jude Jesus Christ slave, no, sa NIV po yan, no, sa English. Dito naman sa NIV na Tagalog, ang English is a servant. Sa iba pong version, Jesus Christ slave, di ba? Sabi diyan, alipin. And the brother of Jesus Christ, and those who got the Father, that are beloved, and Jesus Christ who keeps them that are called. So dito po makikita po natin kung sino po yung tinutukoy na Jude. Now, in Matthew chapter 13, no, verse 35, and Mark 6 chapter 3, pwede ba natin i-slide, padaanan natin ang konti na? Kung sino po yung Jude na tinatawag na tinutukoy po dito. No? In Matthew 13 verse 55, chapter 13 verse 55, at saka Mark 6:3. Sino po? Ano lang natin, kuha lang tayo ng konting background para makita po natin kung sino-sino ba yung kapatid ng ating Panginoong Kristo. No? Mayroon na ba, Eva? Kaya napang hinihintay po natin yung ating... O sige, bigay mo na lang po, basahin na lang ninyo mamaya. No? So diyan po makikita natin, no? Yan, basahin po natin. Ano yan, Matthew? Matthew 13, verse 55. No?
Sa ganitong paraan ay natupad ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng, ito ba yun? 55 po, 55. Parang iba. Alam ko yung pumunta sila doon sa Jesus Christ. Ayan. So, yan po, pag binasa po natin yan, sabi, hindi ba't anak siya ng karpintero, hindi ba't si Maria ang kanyang anak? At ang kapatid niya is na Santiago, si Simon at Judas. So, meron pa akong binanggit dyan na dalawang kapatid na babae, si Jesus Christ. Pero hindi po sila mention kung ano po yung names nila. No? Ito po, si Judas at si Santiago po, yan po kung tawagin po natin sa kapanahon natin ngayon is biological brother. Na marami pong mga nagsasabi, no? Yung nabasa ko yan, meron kasing Hebrew word na sinabi na ang ibang anak daw, no? Na ang ibang kapatid ni Jesus Christ ay anak ni Jose sa iba, si Maria sa iba naman, pero hindi yun ang sinasabi ng Bible. No? Sila po ay biological brothers ni Jesus Christ. Galing po sila mismo sa laman ni Jose at Maria. So yung Judas po na tinatawag dyan, hindi po si Judas Iscariote. Siya po yung kapatid ng ating Panginoon Jesucristo at Santiago. No? So yun po yung tinutukoy dyan, even the Mark chapter 6 and verse 3. So I think ganun din yung nakalagay dyan, is the same lang po silang dalawa. No? And then, no? Hindi ba't siya ang karpintero na anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, siya Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid na babae dito ay nakatira sa akin? Hindi siya pinaniwalaan. So ibig sabihin po, hindi po minention yung iba niya kapatid. Except yung 4 na lalaki. No, ang tanong po, sino po ba si Jude sa paningin po, no, ng ating pong Panginoon? No, sabi po sa Biblia, no, He is Jesus Christ's slave. Dito po kasi sa atin, no, itong transition na ito, yung servant po na tinatawag dito is slave. Bakit slave? Brother siya eh. Di ba? Kapatid siya ni Jesus Christ. So, ibig sabihin po kasi sa NIV po kasi pinatawag po yan, yung slave na is ano po, ito po yung ibig sabihin niya. Serving or servant, ibig sabihin po ng servant, tagapaglingkod o alipin. Yun po yung ibig sabihin na kaya tinawag na alipin. So bakit po sinabi ni Jude, Panginoon po ako ay alipin mo? Diba? Bakit sinasabi dyan? Ang nais po kasi iparating nitong si Jude, no? Gusto niyang ipresenta ang sarili niya, hindi sa isang mataas na antas. Kundi ang tawag niya po sa Panginoon is not a brother, kundi Panginoon. Kaya ang tulit sa kanya ng Panginoon ngayon ay alipin. No, sa kapanahonan po natin, bagamat ang alipin po ay hindi magandang pakinggan, alila, katulong, totoo hindi. Yan po yung ating pananaw. Nag-ibon, kasambahay. Lumanda, di ba? Pero sa panahon po ng Old Testament, ang pag sinabi pong alipin, ikaw po ay tinawag at binili sa isang napakalaking halaga. Di ba? So, mga kapatid, alam niyo ba, kapag ka ikaw may influensya ka sa panahon nila, pag bumili ka ng isang tao at gusto mong gawin alipin, pag ikaw ay binili sa malaking halaga, wala ka ng laya sa buhay mo. Babae man yan o lalaki ang iyong amo, mag-asawa, kung ang lalaki gusto makipagtalig sa'yo, lalaki ka, wala kang magagawa. Kung gusto nilang iatid mo sa eskwelahan o kahit saan, may sakit ka, kailangan mong gawin yun. Kasi binili ka. Amen po? Ganun po yung kapanahonan nila. Ngayon, tayo po, bago po tayo inilapit sa Panginoon, bago po tayo tinanggap bilang alipin ng ating Panginoon, meron pong tinatawag na transaction. May kasunduan at meron tinatawag na unawaan. Bakit? Kasi po tayo dati, bago pa tayo lumapit sa Panginoon, tayo po ay alipin ng mundo. Alipin ng kasalanan, alipin po tayo sa Satanas. Ang nais po natin makamundo, makalaman, pagnanasa. Tayo po ay alipin. Amen po? So tayo po nung lumapit na kay Jesus Christ, gumawa po ng transaction. Mababasa po natin yan in 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sabi dito, dahil
Tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa ikapupuri, sa paraang ikapupuri ng Diyos. So dito po, no, malinaw na malinaw po, na tayong lahat po ay binayaran ng Panginoon para maging kanyang alipin. Amen po? No, tayo po ay tinubos ng Panginoon. So tayo po ay naging alipin niya. It means pag-aari na po tayo ng ating Panginoon. In Old Testament, sa Book of Jude po, hindi lang po Panginoon ang tawag sa ating Panginoon eh. Great Master or Master. So kung ikaw ay kamahalan, no, sa mga lumang pelikula, meron ng alipin. No, sa panahon po ng ating Panginoon, ang kanyang alipin, yung po yung kanyang tagasunod. It means pinili niya po yan. Tinawag niya isa-isa. Kaya ngayon title natin, di ba, ano ibig sabihin, kahulugan ng pagtawag. So ang kahulugan po ng pagtawag ng Panginoon ay napakalalim po para sa kanila. Dahil meron po dakilang layunin ng Diyos. Tinawag tayo para maging alipin ng Diyos. Katulong ng Diyos, ang tagapagsilbi ng Panginoon sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Ganun niya po tinatawag ang kanya pong mga disipulo. Isa po po dyan, in Romans chapter 6, verse 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Si mismo si Pablo, binanggit niya yung salitang alipin in Book of Romans. No? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito ay kamatayan. Pero ang sumusunod sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at dulot nito ay katuwiran. And verse 17, nung una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuturo sa inyo. And verse 18 po, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo'y mga alipin na ng katuwiran. No? Kung tatalong po tayo, and verse 20, noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuloy na pamumuhay. And verse 21, ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay? Ikinakaiyan ninyo ngayon, ang dulot ng mga yun ay kamatayan. No? And last verse po, 22, pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos at ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. So makikita po natin si Pablo mismo, sinabihan niya in Books of Romans, ang mga Kristiyano, kayo ngayon ay alipin, dati kayong alipin ng kasalanan. Ngayon ay alipin na kayo ng Diyos. No, hindi po masama yung salitang alipin, sapagkat ang salitang alipin, sa pagwarampo ng Diyos, ikaw ay pinili, ikaw ay binili. So yun po yung way ng Diyos para tayong lahat ay tawagin. Pakahulugan po ng pagtawag sa atin ng Diyos. Tayong lahat po ay binili para maging kanyang alipin. No? So bilang alipin, yun yung sabi ni Pablo, no? So dahil kayo ay alipin ng Diyos, so bilang alipin, ano raw yung dapat nating ipamuhay? So sabi ni Pablo, ang hangarin ninyong mamuhay sa kanyang katuwiran at kabanalan. Ang layunin ng Diyos sa pagpili sa atin ay hindi lamang mag-share ng gospel, kundi mamuhay tayo sa katuwiran at kabanalan po ng ating Panginoon Jesus. So yun po yung kahulugan ng pagpili sa atin ng Panginoon. No, yan po si Jude, no, ginagamit niya ang kanyang koneksyon kay Jesus bilang paraan para may pagmalaki niya yung kanyang posisyon. No, hindi. Mga apostol, kapatid ko yung tagapagligtas ng mundo. Kapatid ko si James, so ituring niyo ako mataas. No, hindi. No, hindi niya ginamit yung ganong klaseng estado niya sa buhay, bagkos itinuring niya ang sarili niya bilang alipin ng kanyang kapatid na si Yesu Cristo. At ang tawag din sa kanya ni Cristo ay alipin, servant, nakapagsilbi o tagasunod. So, ganun po tayo. In Galatians chapter 1, verse 18, no? So, dahil kilala na po natin si James, si Jude, no? Medyo nakakuha na po tayo ng konting idea sa pagkatao ni Jude. No? Sino naman po si James na nakain natin ng konti? Para magkaroon po tayo ng konting background kay James. No? Sabi ni Pablo, no? In Galatians chapter 1, verse 18 to 19, pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya, so it means tumira siya ng 2 weeks. Wala akong nakita ng ibang apostol, maliban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. So hindi po si Santiago, the son of Zebedee.
Yung po yung isa. Yung namatay na po yan, I think is 44 AD. Namatay yan, no? Yan po, hindi ba lang, pinaputol ang ulo niya. Namatay yan sa kamay ni Haring Herod Agrippa, no? Sa tabak po. Siya yung pinakakauna-unang apostol na namatay. Na binanggit po dito sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. No? So sabi dito, wala ko nakita kapso, maliban kay Santiago. No? It means, mga magkakapatid po sila sa laman kasi binanggit kapatid ni Jesucristo ng ating Panginoon. No? So ang posisyon po ni Judah, hindi po sinabi sa anong klaseng simbahan. No? Pero si James po, ano po ba yung kanyang posisyon sa church? No? Kung mababasa po natin in Galatians chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ay siya yung kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo, sabi ni Pablo. Kaya nang malaman ang mga kinikilalang pinuno ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawain ito, tinanggap nilang kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita na pagkasunduan namin na kami ang mangangaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mangangaral sa mga Hudyo. So nakita natin meron ng specific na calling. Meron na silang agreement, meron na silang pagtawag. Si Pablo at saka si Bernabe para po sa mga hindi Hudyo, it means the Gentiles. No? Sila Pedro naman, sa Santiago, ay para naman po sa mga Hudyo. Yan. So ngayon, ano po ang tawag kina Santiago, Pedro, at iba pang apostol, katulad ni Juan? Ano po ang tawag sa kanila sa simbahan? Ang tawag po sa kanila is the pillars. Pillars or mga pinuno. Oh. So ibig sabihin, itong si James ay hindi sa ordinarong apostol lamang. Meron po siyang katungkulan bilang isang apostol na tinawag po ng ating Panginoon upang mga siwa at para maging pinuno po ng isang gawain sa Jerusalem. No, si James of son of Zebedee, wala na po siya rito, namatay na po siya. Hindi po siya si James na yung sinasabi natin dito. Si James po ay kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi po, si Judas, dalawa rin ang pangalan ng Judas Apostol ng ating Panginoon, dalawa rin po yung James. Yung James ang kapatid ni Jesus Christ, si James ang son of Zebedee, si Judas na kapatid ni Jesus Christ, at si Judas Iscariotes na nagkanulo sa ating Panginoon sa Kristo. So maliwanag na po. Yan. So namatay siya in 44 AD, I think, no? Siya po, sa tabak ni Haring Herod Agrippa. So, yun po yung sinasabi na James po diyan. So ang kanyang estado sa Jerusalem, isa po siyang pinuno o yung tinatawag natin pillars. Katulad po dito sa Hope in Christ, na marami na po mga pillars dito. Marami po itinalaga bilang mga bahagi ng gawain ito. At kilala niyo po yung sino kayo. No? Yung po yung isang way ng pagtawag ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga alipin. No? So, ibig sabihin, si Pedro sa Santiago, sila po ay ginamit bilang mga apostol para makasiwa po sa simbahan ng Jerusalem. Pero yung pinadala naman sa mga Gentiles, si Bernabe at si Pablo. So, ngayon po, tignan naman natin yung tindi, yung otoridad na ibinigay ng Diyos kay Santiago. Ano ba yung otoridad na ibinigay kay Santiago dyan sa gawain na yan? No? Makikita po natin sa libro po ng mga gawa. No? Nagkaroon po kasi ng tinatawag, yung kinukwento ko sa inyo kanina. Nagkaroon po kasi ng debate dyan. Between the Jews and the Gentiles. So ano po yung kanilang tinatalakay? Ang sabi ng mga Hudyo, ganito. Kayong mga hintil, kung gusto nyo maging tunay na Kristiyano, kailangan nyo magpatuloy. Sumagot kayo ng mga Gentiles. Hindi kami kailangan magpatuloy. At kakain din kami ng dugo. Para sa mga Hudyo, ang pagkain po ng dugo ay isang tinatawag po na kapighatian para sa kanila. So nagkakagulo na po sila, napakarami po nila mga diskusyon na nangyari po diyan. Pero sino po yung namagitan sa kanila para pakinggan ng mga tao ito, ibig yung mga ibang apostol. Doon po yung debate. No? So makikita po natin yan in Acts chapter 15, mga gawa, chapter 15, verse 12, 18 to 22. Ayan, sige, basahin natin. No?
Nang marinig nila iyon, tumahimik silang lahat at pinakinggan nila ang salaysay nila. Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at mga bagay na ginagawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila. Pagkatapos nila magsalita, sinabi ni Santiago, no? Ibig sabihin, bago pumapel, kumenta si Santiago, nagsasalita muna yung dalawa patungkol po sa ginawa ng Diyos, yung mga ginawa ng Diyos para sa mga hindi Hudyo, si Bernabe at Pablo. So after po nila magsalita, doon na po pumagitna Santiago. Ikinuwento sa atin, sabi na gano'n, no? Pagkatapos nila magsalita, sinabi ni Santiago, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro, yung unang pagtawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Para may mga tao rin mula sa kanila na maging kanya. No? Ito'y ayon din sa mga isinusulat ng mga propeta noon dahil sinabi sa kasulatan, pagkatapos ito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak, ibabang ko itong muli mula sa pagkaguho. Sa verse 17, para hanapin ako ng ibang tao, ang lahat ng mga hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. At matagal ko na itong ipinahayag. And let's continue po tayo no, sa verse 22, nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia. At ang lahat ng mga nananampalataya na napili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipinapadala nila sa Antioch kasama sila Pablo, Bernabe, ang napili nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay inagalang ng mga mananampalataya. Now, makikita po natin, no, pagkatapos po magbigay ng pahayag ni Bernabe at ni Pablo, doon sa diskusyon na yun, kung makita na si Pablo. Sabi niya, pakinggan niyo ako. No? Meron itinawag, kung ilalaborate niyo po yung pinag-uusap, ay meron kasi tinawag para sa Hudyo. Meron naman para sa Gentiles. Hindi nyo kailangan pagtalunan ng bagay na yun. Kasi hindi nyo gusto nila sabihin eh. Di ba? So, sino po yung pinakinggan nila? No, si Santiago po, wala iba po kundi si Santiago. So, binigyan po ng otoridad ng Diyos sa Santiago to be ahead of Jerusalem. Para maging pinuno po ng Jerusalem. Siya po ay kasama no, sa mga pinili para maging pinuno po sa Jerusalem. So, mataas po yung kanyang katungkulan. Pillars po sa Santiago. Kaya si Jude, hindi niya itinuturing yung kanyang sarili na dapat ako mataas din. Kasi ang kapatid ko, tagapagligtas ng mundo eh. Diyos nga eh. Kasi Santiago, kapatid ko, pillars. So dapat ang turing niya sa akin, ganun din hindi eh. Minintain niya yung humility. Why? Kasi ang tingin niya sa sarili niya is alipin lang din. Ordinaryong alipin o ordinaryong pastoral ng Panginoon. So hindi niya advantage yung pagkakataon na kapatid niya ay matataas ang estado. So hindi. No? So kapag na sinabi ni Jude, sabi niya, Jesus Christ is my Lord and I am a slave. Ako ay alipin. No? Ako rin ang kapatid sa Santiago. No? Hindi niya pa rin sinabi ang kanyang posisyon na napili ko siya. Tahimik. So makikita po natin dyan yung puso ni Jude kasi nga, no? May mga nakapasok kasi dyan mga ibang doctrine. Yung mga charismatic po, no? So bilang nagmamahal sa kapatiran sa Diyos, so nais po niyang ingatan yung kanilang identity, no? Yung identity nila. Gusto nilang ingatan ni Diyos. Yung identity nila. Na kailangan lang panatilihin yung ebanghelyo na kanilang itinuturo dyan. So yun po yung layunin ng pagkakasulat niya sa buong Jude, no? Mga kapatid, alam niyo yun yung estado, yung katayuan ng pagtawag ng Diyos sa mga apostol. Sa inyo ba minsan naisip niyo, ano ba yung estado ko sa Panginoon? Ano ba ang katayuan ko sa Panginoon? Pinapakinggan pa kaya ng Panginoon yung panalangin ko? O baka naman napapabayaan na ako ng Panginoon? Bagamat hindi natin ito masyadong nararamdaman mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Hindi man natin ito nahahawakan literally, nararamdaman, pero yung salita niya po ay punong-puno po ng pangako. No? So, sino-sino ba tayo sa paningin ng Diyos? No? Sabi ni Jude, no? To those in God. Diba? Sabi nito, to those in God the Father that are beloved. No? Sa mga nasa Diyos na Ama, lahat tayo ay minamahal ng Diyos. In 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, mula kay Pablo, kasama sila Silas, at Timoteo, mahal pong mga kapatid sa iglesia dyan sa Thessalonica.
na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. No? We are in God, Father. Sabi diyan, no? Kaya po tayo minamahal ng Diyos. Bakit po tayo minamahal ng Diyos? Ano ba ang naging dahilan ng Diyos sa atin? Bakit ba tayo minamahal ng Diyos? Kasi meron po tayong relation. Naalala niyo yung pinag-aaralan natin, sabi ni Pablo, meron na kayong magandang relasyon sa Diyos. It means, pag pinilabot po natin yan, hindi lang po maganda, it's a perfect relationship with God. Kaya ang tinawag ng Panginoon, ang dahilan, ang kahulugan, ang pagtawag sa iyo, it's because meron kang perfectong relasyon sa Diyos. Wala na po iba. Ganon po tayo pinili ng Diyos. Minsan mapapaisip ka na lang, no? Bakit yung mga kaibigan? Tatay, nanay, kapatid, kuya. Bakit ako mananampalataya sila, hindi sila mananampalataya? Because you are po, tinawag ka kasi. Diba? Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka. Diba? May pagtawag sa atin ng Diyos, ganun po yung kahulugan ng pagtawag sa atin ng Diyos because meron po tayong perfectong relasyon sa Diyos. In Colossians chapter 3 verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Ibig sabihin, means nakatago, skip or keep. Meron pong nag-iingat sa atin. Amen? No? Kung tatanungin natin ang sarili mo, ano pa estado sa Diyos? Iniingat pa tayo ng Diyos, mga kapatid. No, according to the God the Father, you are in Him, is in you. Nasa Kanya ka at nasa sa'yo siya. Kung ikaw ay nasa Kanya ka rin. No? So ngayon po, paano po tayo minahal ng Diyos? Kailan po? In time? Before time? Kuya Reggie, kailan ka minahal ng Diyos? Nung time ba nakilala mo siya? Nung nakakilala ka? 16 years old? Kailan? Sino itong nakakatanda na minahal siya ng Diyos? Dahil tinanggap mo sa Panginoon bilang tagapagligtas, doon ka lang ba minahal ng Diyos? Diba? In time of before time? Buksan po natin sa Ephesians chapter 1, verse 3, 4, and 5. Yan. Sabi sa Ephesians, no? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong sa Kristo dahil sa pagkipag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man yalikhain ang mundo. Pinili niya na tayo para maging banal. Pag sinabing pinili, tinawag ka. At walang kapintasan. Sa paningin niya, it means you are perfect. Amen? Walang kapintasan. Blameless. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa itinalaga niya tayo para maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung tinatawag po natin ikalawang persona ng Diyos. Ayon na rin sa kanyang layunin at kalooban, no? So totoo po pala yung sinasabi ng John 3:16. Sapagkat di na lamang ang pag-ibig ng Diyos, no? Sa sabi ko na kanilin ng kanyang butong na anak upang ang sino masumpalataya hindi magkaroon na buhay na walang hanggan. So ang tanong, kailan po nangyari yung bagay na yun? Kailan tayo minahal ng Diyos? Bago pa po ikaw isinilang, bago pa magkaroon ng langit at lupa, may pagtawag na po kayo sa Panginoon, lahat po tayo. Nakakalungkot lang, paano yung iba ay hindi tinawag? Amen po? Napakpakan natin yung Panginoon doon kasi pinili tayo. No? So yun po yung sinasabi sa Jude chapter 1, yan po ang pananaw ni Jude. No? So ano naman po yung tungkulin ng ating Panginoong Jesucristo, yung ating pong pangalawang persona na Trinidad ng Diyos. No? Sabi po nito, you are in God the Father that are love in Jesus Christ who keeps them that are cold. No, ikaw ay nasa Diyos na Ama na minamahal ni Jesucristo na nagpapanatili sa Kanya, tinawag ka. So it means meron po tayong specific calling sa Panginoon. Hindi po tayo tinawag basta-basta lang. No? Alala ko yung kausap ko niya karaan. Subo daw ba ako? No, hindi. Diba? Yung sa inyo kasi hindi naman talaga tinawag. Diba? Pero ang Diyos, pag tumawag po ng isang alipin o isang manggagawa, tinatawag ka, pangalan mo. Merong pagpili sa iyo ang Diyos. Sabi niya yung salitang called, no? Ano ba yung called? Ito po yung called. Ano
Ano ba yung ibig sabihin ng code? Naalala yung kanta, we are called. Diba? We are your episode that been served to God. Diba? Ang ibig sabihin po kasi ng code, no? You are called from death to life. Dati tayong mga patay. Pero nung tinawag tayo ng Diyos, tayong lahat ay napunta sa spiritual na buhay. Amen po? So, isa pong magandang illustration dyan, na magandang illustration po nakakaalala niyo po in John 11, chapter 43, hindi ako nagkakamali ng 44. Sino po yung sinasabi doon? Si Lazaro. Nung namatay si Lazaro 4 days, na po siya namamatay, wala pa yung ating Panginoon. Pagkaraan po ng 4 na araw, pumunta si Jesus Christ sa libing niya ni Lazarus. Sabi sa kanya, inabutan na si Martha doon. Patay na po yung kaibigan. Sige, tanggalin ninyo yung takip. Kasi yung libing niya nung araw, meron may parang pagbulo. Tanggalin niyo. Sabi ni Martha, alam mo sagot ni Martha, Panginoon, patay na po siya 4 na araw. Mangamoy na. Totoo naman eh, di ba? Pag-apat na nangangamoy na kasi wala mo na may balsam sa kanila. Sabi ni Jesus, no, pagulungin nyo. Yung pagpagulong, Lazarus ka, lumas ka. Lumabas si Lazarus, di ba? Nabuhay. Isa po yung illustration na kapag ang Diyos po ang tumawag, wala po kayong magagawa. Bubuhayin at bubuhayin ka ng Panginoon. Ano yung muling katangang sinabi niya, sige, kalalag nyo, tanggalin nyo yung mga tali niya. Kasi sila parang mamings ka din, kabalo. So yung isa po sa mga illustration, di ba? Noah, was called by God. Di ba? Sino pa? Abraham, was called by God. Israel, was called by God. Si Pablo ba tinawag? Yes. Sa daan ng Damascus, tinawag siya ng Panginoon. Yun po yung kahulugan ng pagtawag po sa atin ng Diyos. Meron pong gagawin ng Diyos sa atin. James, John, Andrew, and Peter. Nasabi dito, come and follow me and I will make you fishers of men. Tinawag ko kayo para mamalakaya o mamingwit ng mga kaluluwa ng tao. Diba? May layunin ang Diyos kapag tinatawag po tayo, mga kapatid. So ano po yung benepisyo ng pagtawag sa atin? And you are kept by who Jesus Christ. Sino po yung ibig sabihin ng keep? So yung nag-iingat sa atin. No, marami kasi nagtatalo mga scholar dyan eh. Hindi, ang ama nag-iingat. Hindi, ang anak. No? So sa NIV po kasi yung keeps po is kept for or kept by. So yung tinatago, pinanong video. So yung nag-iingat. Yan po yung ibig sabihin yun. In English translation po, no? Thus kept for Jesus Christ, ang ibig sabihin po, nag-iingat po ang katagmamahal ng Diyos, ang para kay Yeso Cristo. Actually, wala naman mali sa dalawa. May mali ba? Wala naman, lahat naman nag-iingat eh, no? Pero in general po, yung Bible, mababasa po natin dyan ang ama ang nag-iingat po sa atin, no? Ngayon, sino po yung tama sa dalawa? Sino ba ang nag-iingat sa atin, no? So, wala naman mali po kung tutusin eh. In John 10, chapter 10, verse 28 to 29 to 30, sinabi ni Jesus, ibinigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan. At walang sino man ang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. At ang aking ama na makapangyarihan sa lahat, wala din makakaagaw mula sa kanyang kamay. At ako, ang ama ay iisa. Yan din ang sinabi ni Pedro, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa inyo, pananampalataya. Diba? Kung babasahin po natin in pinag-aralan natin, kaya naman pakilagay ako in Jude, chapter 1, verse 24, yung last. No? Sabi dyan, no? At ngayon purihin natin ang Diyos. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at lubos na kagalakan. So majority po ng translation is kept more. No? Pero sa mga salitang po ay wala naman po talaga yan sa mga original. No, bakit po? There's something in Greek po kasi. May Greek word na tinatawag, no? Ito po yung tinatawag sa Greek word. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay, no? Dito na lang. Dative case or form. So, napakaano po, pamilya po yung dating. Ano po yung dating? Parang mayroong tinasabing, ano ba yung dating? Ahente. No? Dating po is means is there is an agent.
May agent po kasi ginagamit ang Diyos. Amen po. No? Ang sagot po dyan sa dative case na yan, in Greek word, pag binuksan po natin, is dative form is there is a dative. Merong ahenteng ginamit ang Diyos. Nung na nag-iingat po sa atin. So nagdidebate mga scholar diyan, ama hindi ang anak, gano'n ang debate nila. No? Hindi po kasi nila naiintindihan. Diyos amay, kept for, skip for. Diba? Jesus can skip by. Ganyan. So nakikita po natin yung pananaw, no? God the Father ang nag-iingat. Pero, what about the Lord Jesus Christ? Diba? Ano naman yung ating Panginoon? In John 17, chapter 17, verse 12, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ibinigay mo sa akin. Iniingatan ko sila, walang mapahamak sa kanila maliban sa taong itinakdang mapahamak para sa, para matupad ang kasultan. Kuya Gis sa alagad yan o testament yan Di ba? Ang linaw Is the point is, sino ba ang nag-iingat? Ano ang iba ang Diyos Ano ba ang pag-iingat sa Old Testament and New Testament? Sino ba ang nag-iingat? The point is, kung sino po yung nag-iingat. Di ba? Lahat po tayo iniingatan ng Diyos. Pero kung si Jesus ay may kapangyarihan mag-ingat, ano naman ang gusto niya sabihin sa atin? In Hebrew, chapter 7, verse 24, bagamat hindi po rito ginagamit yung salitang iniingatan, pero ang labas po ito is the same. Mabasahin po natin. 24 to 25, ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ilipat sa iba ang pagkapari niya. In verse 25, kaya maniligtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So may pagkaiba ba yung pag-iingat sa salitang namamagitan o nagliligtas? May pagkaiba? Wala no. Kasi kapag iniingatan mo ang isang tao, gusto mo siya maligtas. Pag gusto mo maligtas na hindi ang isang tao, kailangan mo siya ingatan. So it's the same. Wala po siyang pagkakaiba. So ang kaulagan po ng faith is iniingatan, di ba? So ano po ba yung iniingatan sa atin? Yun ang tanong. Ano ba yung iniingatan ng Diyos sa atin? Yan bang katawan mo kain? O yung pangalan ng simbahan? Ang iniingatan po sa atin yung ating kaluluwa at ang ating kaligtasan. Yun po yung iniingatan ng Diyos. Yung katawan natin, hindi po yung iniingatan. Yung ating kaluluwa, yung ating kaligtasan, yun po yung iniingatan. At lalong-lalo na yung hindi yung simbahan. So kahit ano pa pong interpretasyon ang inyong ibigay, hindi po pwede mabago. Ang Diyos lamang po ang nag-iingat. No? Kasi po, ano po yung ginagawa ng unang Trinidad sa atin, di ba? At ganoon din yung ikalawang Trinidad. Di ba? Naalala niyo po ba yung kinuwento ko sa inyo nung last week? Bago po natin natanggap ang kaligtasan ng Panginoon, meron pong tinatawag na instrument of agency. Yung po yung pangalawang persona ng Diyos na ginamit para po tayo na ay maligtas. Why? Bakit? Dahil pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kapangyarihan sa pamamagitan po ng ikalawang persona ng Trinidad ng Diyos. Amen po? Yun po yung naging dahilan ng Diyos. No? So hindi po sila pwedeng pag-iwalay, even the Holy Spirit nagkakabay din sa atin. Silang tatlo po hindi natin pwedeng pag-iwalay. Bagamat magkakaiba po sila ng gawain, pero iisa ang layunin, tayong lahat ay ingatan. May process po ang Panginoon, di ba? Panginoon, anak, ang Banal na Espiritu. Pero iisa lang po, sino din ang ating, marami akong tinulog dyan sa Karumada ng sa Flores, so patungkol po sa gawa ng Banal na Espiritu. Wala naman ang banggit na gumugulong, di ba? So meron doon sinabi pag-iingat sa atin. So yung po yun, no? Sa libre po ng Efeso, iniingatan din po tayo ng Banal na Espiritu. No? So now, no, I just put Jesus Christ here. Pipiliin po natin si Jesus Christ. Why? No? Kung ang Diyos Ama po ang nagmamahal sa paraan, paano niyo po ito pinapakita? Sinabi po natin kanina. Sa pamamagitan po ng ikalawang persona. Ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan para po sa anak.
So hindi na po issue yan, kahit ang ama, lahat yan, parehas lang sila ng katangian. Iisa lang po yan. Mas pamagitan po ng kanyang anak na si Jesus Cristo, yung instrument of agency po niya. With the example, the Gospel of John, is very clear. Iniingatan niya yung kanyang tupa. Diba? So is the church like old? Who is the church? They are old. Who is in the God the Father? Who is in God? By the Father. That is for Jesus Christ. So mahal po tayo ng ating Panginoon, like songs, takilang pagmamahal, sa pagmamahal ng Diyos. Sino ang makakahigit? Meron ka bang mababatid, bukod na anak, hindi niya pinagkait. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya po tayo tinawag, at ang ibig sabihin po ng tinawag, dahil mahal po tayo ng Diyos. No? So, yun po yung ating pinag-aralan. No? So, sinasabi po, bago po nilikha ang langit at lupa, tayo po ay minahal po ng Diyos. And sabi po ni David, no? Meron tayong lagyan na sa David. Sabi niya, no? I was young, and now I am old. But I never seen the righteous forsaken, or beg for bread. He will never leave you nor forsake you. Because you are called the love by the God the Father, kept by Jesus Christ. So, tagalogin natin para mas maintindihan po natin. Nung bata pa ako, ngunit kayo matanda na ako, ngunit hindi ko pa nakikita ang matuloy na pinabayaan o humingi ng tinapay, hindi niya kailanman iniwan at tinikuran sapagkat ang mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama ay itinatago o tinago ni Cristo. So, ibig sabihin, ang pag-iingat po sa atin ay ipinakubayan ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Cristo. Kaya yun yung pinipili natin. Kasi po bakit? Eh hindi ba Diyos Ama? May layunin nga. Amen po? Naintindihan po natin. No? So may layunin po. So ang tanong, paano ka naging faithful sa Panginoon? Di ba? Sabi nito, mga kapatid, kapag tayo raw ay lumapit na sa Panginoon, ang sasabihin sa atin nung nakaraan, di ba? Sabi nito, good and faithful servant. Nung nakaraan, di ba sabi ko sa inyo, kung maririnig mo sa Panginoon sa isang dakila, buhay at makapangyarihan ng Diyos. Kyle, good servant, faithful and good servant, di ba? Enter into the joy of the Lord. Malulungkot ba kayo pag narinig ko sa Diyos yun? Hindi. Di ba? Faithful servant. So, paano ka naging faithful? Paano ka naging matapat sa Diyos? Di ba? Because your faithfulness is coming from Jesus Christ. Sabihin nga po natin, amazing grace. Ganun po ka-amazing ang Panginoon. Naging tapat tayo because of Jesus Christ. Yung po yung naging dahilan ng Diyos sa atin. No? Mga kapatid, bagaman hindi po natin ang pag-aralan, no, yung chapter 2, pero maliwanag po sa atin kung bakit po tayo tinawag ng Diyos. Ang pakahulugan po ng pagtawag po sa atin ng Diyos ay unang-una po, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa po, nais po ng Panginoon na tayo mamuhay sa katuwiran at kabanalan po ng Panginoon. Ang mga apostol po, ganun po sila namumuhay. Hindi nila pinakikinggan yung mga ibang doctrine. Kaya sabi ni Jude, di ba? Nire-remain niya yung kinukontent, yung gospel. Pinapanatili niya yung gospel. Kaya niya po isinulat yung book of Jude. Kasi po may mga nakapasok dyan na ibang doktrina. So maliwanag po sa inyo pinag-aralan natin. Magtayo po tayo lahat. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras ito, sa amin po na may pag-aaral.